Bakit kay ganda kay siglang mundo kung ikaw ay bata pa? Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Huh? Demi, gumising ka. Bakit po? Katutulog ko pa lang po, Ginang Jo. Napakadilim pa po sa labas. Gising na. Kailangan umuwi kayo ngayon. Uuwi po? Ang tatay ko. Ayusin mo na mga damit mo. Pupunta ako si Daisy. Gising ka na ba? Opo. Bilisan natin. Daisy? Kuya! Natatakot ako! Tayo na. Narito po ang balabal. Salamat. Ginang Jo, huwag po sana. Kakaibang gabi. Oy, Franz. Saan ba pupunta sina Daisy sa ganitong oras? Enjoy watching bitstv.com. Ginoo! Maaari bang bilis-bilisan pa ninyo? Hindi po maaari, Ginang. Baka po madisgrasya tayo. Yo! Kumain ka na, Teddy. Nasaan si Mama? Huh? Ayokong kumain. Wala si Mama. Nasaan si Papa? Umalis ba? Kasi, Teddy, ang tatay ni Demi ay... Tumahimik ka! Rob, Teddy, huwag kayong mag-alala. Babalik agad si Ginang Jo. Maglaro muna tayo habang naghihintay. Kasali ka? Oo, Gumawa tayo ng taong nyebe. Taong nyebe! oo. Malaking-malaki ang gagawin natin. Una sa lahat, kumain muna kayo. Apa! Ha! Teddy! Ya! Tanghali na. Oo nga. Sana naman, walang anumang masamang nangyari kay Ginoong Brooke. Oo nga, sana wala.
At saan ka pupunta, Tommy? Ayoko ng matagal na paghihintay. Kaya, aakyat na lang ako sa aking silid at matutulog. Dito lang tayo. Isang oras pa bago sumapit ang tanghali. Mag-aral na lang tayo. Ano? Pero walang magtuturo sa atin. Ako na muna ang magtuturo ngayon. Dahil ako ang matanda. Mabuti pa, gawin natin, Franz. Magaling! Ayan! Sige noong, Brooke. Sumalangit nawa siya. Nagpaiwan si Joe para tumulong kay Meg. Pakilabas ang aking panluksa. Kailangan kong bumalik kaagad. Opo, ipapahanda ko po kay Cyrus ang karwahe. Hmm, Hinihintay po ng mga bata ang pagbabalik ninyo sa pag-asang gagaling si Ginoong Brooke. ganun ba? Naroroon po sila sa silid-aralan. Bakit tahimik sila sa loob? Sa siglong ito, kilala bilang pangunahing mga syudad ang bansang Gresya, ang Sparta at Athens. Guro, Ano yun? kung may dalawang syudad ang Gresya, may kanya-kanyang kaharian po ba ang Athens at Sparta? Sandali lang. Titingnan ko pa, nasan ba yun? Paumanhin po. Mahirap po ba ang tanong? Hindi naman. Pero napaka-interesanting tanong. Franz, tutulungan kita. Tingnan natin ang iba pang mga aklat sa istante. Nakita ko na! Narito ang sagot! Nakagawa kaming tangnyebe. Tangnyebe. Papa, Huh? bumalik na kayo. Ginong Bayer! Ginong Bayer. Ginong Bayer! Ginong Bayer! Papa! Nagpakabait po kami. Nag-aaral sila sa klase at kami naman ni Teddy ay gumagawa ng tangnyebe. Tinulungan po kami ni Dan. Mabuti naman. Salamat sa inyong lahat. Hindi namin ito makakalimutan. Ang lahat ng ginawa niyo para sa amin. Mabait kayong lahat na mag-aaral. Maraming salamat sa inyong lahat. Sumakabilang buhay na kanina si Ginoong Brooke 2 oras pagkatapos niyang sumpungin ng matinding sakit. Salamat na lang at hindi siya matagal na nagdusa. Nagkaroon kami ng pagkakataong magpaalam sa kanya. Pumanaw siya, ang huli niyang nakita ay sina Meg, Demi at Daisy. Maaliwalas ang mukha niya sa kanyang pagyao. Hindi tayo dapat magdalamhati sa pangyayaring ito kasama sa ikot ng buhay ang kamatayan. Dahil nais ni Jan na maalala natin ang kanyang masasayang araw nung kasama pa natin siya. Isang simple at matuwid na tao si Jan Brooke. Ngunit ang mga katangian niyang yon, talagang mahirap. Mahirap maalis sa isip ng tao. Ginoong Bayer, nakahanda na po ang inyong damit at sasakyan. Oo. Papa, kailan po babalik si Mama? Rob, Teddy, may nangangailangan sa inyong mama at kailangan siya ng tiyahin nyo ngayon. Sana ay maintindihan nyo ito. Magagawa nyo bang magpakabait habang wala ang inyong mama sa bahay? Ilang araw kaming lalagi doon ni Joe at kinakailangan sigurong isara muna ang paaralan. Umuwi muna kayong lahat sa inyong mga pamilya. Padadalhan namin kayo ng sulat kapag... Ginoong Bayer, maghihintay po kami. Nais po namin malagi dito. Oo nga po! Kami rin po. At magpapakabait din kayong lahat. Pakiusap po. Huh? Samahan po ninyo sina Demi, Daisy at Ginang Meg. Gagawin ko. Hanggang sa muli. Sige, handa na po kayo? Oo, tayo na.
Napakabait ng mga batang yan. Oh. Margaret Brooke, natupad ba ang mga pangarap mo? Opo, Ginang Jo. Bakit, Nan? Iniisip ko, maliit pa ako nang yumao ang aking nanay. Oo nga pala, wala ka na rin mga magulang, hindi ba? Ganon din naman si Nat at nasanay na rin ako. Naaalala mo ba ngayon si Daisy? Oo. Naaalala ko kasi ang kabaitan ng mga magulang ni Demi at Daisy. Kumusta na ang dalawang bata? Sa wakas, tulog na rin sila. Mabuti. Enjoy watching BitsTV.com. Ginang Jo! Ginang Jo! May sakit ko kayo? Wala akong sakit. Siguro... Ginang Jo! Ginang Jo! Pasensya na kayo. Mama! Bumalik na si Mama! Talaga? Salamat. Kumusta na mga bata? Naririto po kami! Ang Narito mga anak ko. Ginanjo! 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 Kumusta na po? Sandali lang! Pagod na si Ginang Jo. Pabayaan muna natin. Hayaan mo na sila. Bakit po? Natutuwa ako at nakarating na ako. Parang nalayo ako sa inyong lahat. Nalayo ako sa inyong lahat na napagkatagal-tagal na panahon. Pero kailangan po ninyong magpahinga. Oo, pero mamaya na. Gusto ko munang makahigop ng mainit na tsaa. Tuloy na po, Ginang Jo. Bawal pumasok! Magpapalit siya ng damit! Salamat na sa pag-aasikaso mo. Wala pong anuman! Magsisindi po ako ng apoy! Emil, kumukulo na ba ang tubig? Hindi pa nga! Ang tagal kumulo! Ang tasa! Narito na ang tinapay! Hayaan, kumulo na rin! Lagyan natin ng alak ang tsaa para mainitan siya. Saan naman kaya tayo kukuha ng alak? Aray! Hindi ba may anak si Mang Cyrus? Alak! Alak! Tama na ba ito? Dagdagan mo pa ng konti! Sige! Noong dalaga pa ako, kapitbahay namin ng mga Lawrence at doon nagtuturo si Jan kung saan si Lori ang estudyante niya na kaibigan namin. Kami magkakapatid, si Meg, ako, si Beth at si Amy. Doon namin nakilala si Jan. Maagang yumao si Beth dahil mahina ang katawan niya at nakapag-asawa kaming tatlo. Si Meg at si Jan, si Fritz at ako, si Amy at si Lori. Nagkaroon kami ni Fritz ng 2 anak, lalaki. Hindi ko sinasadya. Baka nakakainip para sa inyo marinig ang mga lumang kwento nito. Hindi po! Tuloy po ninyo! Talaga? Sunod-sunod na ipinanganak ko sina Rob at Teddy. Si Meg naman ay si Demi at si Daisy. Sa buhay ng tao, walang katapusan ng pakikipagkita at pamamaalam sa iyong mga minamahal. Narito sila! Salamat sa paghihintay. Masarap po ang tsaang ito. Nag-abala pa kayo. Ang tsaa, Ginanjo.
Bakit amoy alak itong binibigay ninyong tsaa sa akin? Kasi po, naisip po namin na mainam po itong paraan para mainitan po kayo. Kung ganon, iinumin ko. Emil, Mama? Bakit? Ano ba ang inihalo ninyo sa tiyan ni Ginang Jo? Naparami. Walang anuman ito. Huwag niyo ako alalahanin. Nabigla lang ako. Kaya ko na itong inumin. Masarap yata. Ah. Napadami atang nailagay ko. Salamat. Maayos ng pakiramdam ko. Kasi po, Ginang Jo, natatakot lang po kami na bigla kayong magkasakit. Salamat sa pag-aalala ninyo lahat sa akin. Pero tulog at pahinga lamang ang kinakailangan ko. Ano kaya ang nangyari sa kusina ko? Ang gulo-gulo. Palagay ko ay dumating na si Ginang Jo. Sana ay hindi nila ito istorbohin. Naku! Sunod kasi sa layaw ang mga batang ito. Kayo ang nagkalat sa kusina! Anong nangyari? Tulog na po si Ginang Jo. Mga batang ito. Ginong Bayer. Huwag na kayong tumayo. Makinig na lamang kayo habang kumakain ng agahan. Ngayong araw na ito gaganapin ang paghahatid kay Ginoong Brooks sa huling hantungan. Nakikiusap si Ginang Brooks sa inyong lahat. Nais niyang pumunta kayong lahat sa libing ng kanyang asawa. Naisip niya na kung naroon kayong lahat ay mapapalagay ang damdamin ni na Demi at Daisy. Maaari ba ninyong gawin ito? Daisy? Nat, Ano po? isang kahilingan. Nakiusap si Ginang Brooks na tugtugin mo ang iyong violin para sa kanyang asawa. Maaari ba? Makakaasa ba siya? Opo, Ginong Bayer. Tutugtog po ako. Nais ko pong tumugtog. Maraming salamat sa pagpayag mo, Nat. Opo. Gandahan mo ang pagtugtog. Oo. Matalino si Ginoong Bayer, masayahin si Ginoong Lori, mabait at maunawain naman si Ginoong Brook. Ayon kay Ginoong Lori, mapagkakatiwalaan si Ginoong Brook at malaki ang tiwala ng lahat ng tao sa kanya. Isang araw, may lumapit kay Ginoong Brook at inalok siyang gumawa ng isang katiwalian kapalit na malaking halaga. Enjoy watching BitsTV.com. Hindi pumayag si Ginoong Brook sa inalok sa kanya at sinabi niyang hindi ako magpapayaman sa masamang paraan.
Dahil sa pangyayaring yon ay binabasa tungkulin si Ginoong Brook. Marangal na tao. Franz, hindi ba talaga nagpayaman si Ginoong Brook? Hindi, Wala ba siyang ginawang katangi-tangi sa kanyang buhay? wala. Simpleng tao lang pala siya. Ganun nga. Hindi katangi-tangi. Ito ang pagkatao niya. Simple, mabait at marangal na tao. Mga dahilan para ipagmalaki ko siya. John Brook, mabait at tapat na tao.